Magandang gabi po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live para sa mga friends ko. At doon naman sa mga followers ko, syempre kayo po ay Team Replay kasama na ng mga subscriber ko sa YouTube. Medyo late po tayo ngayon sapagkat ako po ay nasa isang lugar, ibang lugar sa Manila. Pero kaninang umaga, umalis tayo. Talagang grabe, ang lakas na ng ulan sa Manila kanina. Kanina, grabe. In fact, matagtag yung eroplano kanina eh. Pero nasa lugar ako na mainit, pero ngayon umulan naman. Sabi ko, sinusundan kaya yata ako ng ulan. Sasabihin niyo ba't hindi ko binabanggit kung nasaan ako? Kasi sabi nga sa akin ng anak ko, wag ko daw sasabihin kung saan ako naroroon. Kasi alam mo na, syempre, baka biglang merong manapok na lang sa akin dyan dahil ang daming galit na DDS. Anyway, doon ho sa mga binaha, tayo po ay nagsisimpatya, tayo po ay kailangan mag-ingat. Ang grabe ang baha kanina, grabe ang inconvenience. Kahapon pa lang ng hapon, nasa Manila na kami kahapon. Grabe na ang lakas na ng ulan. Ano naman itigil na to? Talagang lagi na wala na eh. Wala nang normal ng pagpasok ngayon ng mga tao sa opisina at ang mga bata kawawa, hindi ba? Buti kung magandang infrastructure natin sa online. Grabe ano. So, parang sabi ko nga, ano ba to? Parang pangalawang linggo na to. Di ba? Ang dami ng suspension ng classes at saka office. So, ah alam ko ang napapanahon to sapagkat nakikita na natin ang epekto ng pagkukulang natin sa ating mga ginagawa. Pero alam niyo yung flood control, bagamat ibang araw natin pag-uusapan 'yan kasi ang daming laging sinasabi kung hindi nga lang kinurakot o kinupit yung mga pera ay walang mangyayaring ganito. Alam mo, totoo yan sapagkat isa din sa mga talaga nagpalala ay yung mga pangurakot. Pero hindi pwedeng sabihin natin na ang naging dahilan lang ng pagbaha ay galing mga corrupt na officials. Kasi maraming lugar na walang kinurap pero nagbabaha pa din. So, ganun po talaga. Hindi mo natin pwedeng sabihin na blanket na maghalal lang tayo ng the right people and good people, eh wala nang baha. Sapagkat yan po ay isang ecological process na talaga maraming factors. Pero hindi po natin pag-uusapan yan sa ngayon dito. Basahin nyo na lang po yung post ko sa social media at yung column ko na lalabas sa Webes kasi yan ang ating pag-uusapan. Pero sa ngayon pag-uusapan natin yung nangyari sa impeachment trial. Kasi ang nag-resume na ang impeachment trial at isinalang na kanina, una muna si Pareha, yung taga House of Representatives, pero dahil nag-stipulate na po yung kabilang panig, yung defense doon sa mga dokumento ng mga hearings na ginawa sa House, ay hindi na po napatagal yung sistema ng pareha. Ngiti-ngiti nga siya eh. Kasi hindi na siya dumaan, hindi na siya na-cross-examine. Ah, pero sinalang po kanina si Gina Acosta, yung Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ah, na ah, Parang tingnan mo, mali yata ang pagkakagawa nitong aking background. Nakalagay ba naman doon sa background ni nakalagay si Attorney Amando Virgil Ligutan daw ang nasa likod ng pangalan ni Gina Pareha. Da, kasi ang pinagawa ko dyan AI. Kaya alam niyo yung AI, nagkakamali yan eh. Binigay ko lang yung picture ni Gina Acosta at yung picture ng galing sa Inquirer. Sabi ko, magawa ka ng profile, ng ano, ng picture dito. Ay, nilagay ba naman ng mukha? Attorney Amando Virgil Ligutan. Yan, mag-ingat po tayo sa paggagamit ng AI sapagkat ang AI nagkakamali. Ngayon, unahin mo na, kung pag-usapan natin yung paggamit ng AI, nabuti naman meron akong example, di ba? Kanina, ginamit ang AI sa prosecution, presentation, at mamaya pag-usapan natin yan. Pero unahin muna natin yung mga pasabog, mga pag-amin ni Gina Acosta. Marami siyang itinatanggi nung una pero at least unang naamin niya ay binigay niya kay ah, sino nga ba to? La Chica, yung Colonel La Chica, yung pera, yung 125 million. Yan noon ang pag-amin. Binigay niya. Dahil pangalawa, inamin niya na
Wala naman sa dokumento na nagsasabi na pwede sila chika na mag-disburse. Ikatlo, inamin din niya na kaya niya d- binigay kay La Chica dahil ang yung pinipilit niya na dalawa rason eh. Ang unang rason daw ay dahil siya yung nag-implement at siya yung security officer. Bagamat hindi naman, trinisend sa kanya yung ebidensya o yung mismong dokumento na nagsasabi hindi pwedeng maging disbursement officer sa La Chica. Kasi doubtful nga kung empleyado siya ng OVP. Ang lumalabas, although kanina hindi naman niya sinabi, pero alam natin na si La Chica, galing yan sa Armed Forces of the Philippines. Tinalaga lang yan minsan, masalita, hindi siya employee ng OVP, siya ay naka-special detail sa Office of the Vice President. So hindi siya banded. Ang banded na officer ay si Gina Acosta na ang pangalan ngayon dito sa aking nasa background ay si Armando Virgil Likutan, di ba? Nagkahalo-halo na. Si Gina Acosta yan. So kanina ang ikatlo na medyo talagang sa akin is really sealed the fate of the entire testimony is precisely that when she admitted in open court that it was the vice president who ordered her to give the 125 million to La Chica. At ang maganda nito, ito ang naging use nung hearing sa House, di ba? Nung pinakita yung hearing sa House at yung video noon na kung saan inamin din yan yung sa hearing sa House na kaya lang daw niya binigay kay La Chica dahil sinabihan siya ni Sara Duterte. Kasi kung wala namang order na gano'n, hindi niya gagawin yon. Manasalita, na-confront na si Gina Acosta ng mismong words niya under oath sa House. So, wala na eh. Talagang gano'n na. So, ito kitang-kita na dito na yung 125 million ay nabigay sa isang tao na hindi naman otorisado na ito ay pamigay. So hindi siya disbursement officer. So kasi ang intelligence fund, gagamitin mo yun sa pag-gather ng intelligence, hindi pa intelligence, confidential fund. Sa pag-surveillance, pagkandak ng mga confidential uh, uh, operation. So may mga babayaran kang tao dyan, may mga bibilhin kang gamit, may mga pagkain, sabihin nila gamot. Well, ang nasa polisiya, nasa memorandum circular, ang dapat gumagawa noon yung authorized na si Gina Acosta dahil siya yung SDO. Hindi niya nga ginawa yun. Binigyan niya kay La Chica na unang-una hindi naman empleyado ng Vice President. At pangalawa, hindi siya authorized kasi hindi naman siya Special Disbursement Officer. Kaya nga tinatanong kanina na ano ba siya, recipient ba siya? Or siya ay nag-disburse. Now, inamin din ni Gina Acosta na si La Chica, hindi naman siya recipient. Siya lang ay nag-disburse. Ibig sabihin, hindi siya nag-provide ng intelligence. Siya yung parang ginawa niya yung trabaho ni Acosta. When in fact, si Acosta dapat ang namimigay personally dapat binibigay niya. Siya yung nagbabayad, siya yung bumibili. Eto ngayon magiging problema. Kasi malinaw na ngayon na mukhang talagang maraming mga na-violate. Kanina kita-kita naman natin ang una. Alam mo, ang style talaga nitong impeachment trial na to. Makikita mo na talaga ang style ng depensa. Kasi si Gina Acosta, although witness siya ng prosecution, siya yung tinatawag na hostile witness. Sa pag hostile witness, pwede maging leading ang question mo. Hindi nga, hindi misleading nga, leading. Hostile siya. Madaling salita. Ibig sabihin niyan, tinanggap ng Senate impeachment court na siya ay hostile. So, talagang kita mo nung una, nag, parang hindi ako makapaniwala na itong taong ito na humahawak ng 125 million, ang sweldo, salary grade 24, na hindi maintindihan ang English na question at ang Filipino na question. Para bagang siya yung or hindi nag-aral na kailangan mong kausapin ang napakasimple. Sabi ko nung una, parang hindi yata nagja-jive. Buti na lang na-catch ni Senator Erwin Tulfo. Kasi nakita ni Senator Erwin Tulfo na yung transcript nung appearance si Gina Acosta sa House, malinaw naman ang kanyang mga sagot, naintindihan niya yung English, naintindihan niya ang Tagalog, at nakakasagot naman siya. So, ibig sabihin niya, nakakamo talagang dinidelay.
May delaying tactic. Pinapatagal talaga na pinapatagal nitong mga nasa depensa. Siguro na-coachan nga nila itong hindi na silugutan ha. Sabi, hindi siya silugutan yan ay si Gina Acosta. Si Attorney Virgil Ligutan yung mukha nung lalaki doon sa kaliwa ko. Hindi, kanan ko. Kaliwa ninyo. Ayun, yung sa taas. Kasi yung sa baba, yan yung abogado ni, sino nga ba yan? Si Atty. Lyndon Baquel. Oh, di ba? Baquel. Oh. Okay, ito si Gina Acosta ito. Yan, si Gina Acosta. Yan, si Gina Acosta. Yung mali yung nakalagay dyan. Huwag niyo yan sitahin. Mamaya pag-usapan natin yan tungkol sa AI. So, therefore, lumalabas na talagang nasita. O mula noon, umayos na siya. Alam na niya kung nakakasagot na siya ng Tagalog, di ba? Naintindihan niya yung English sa question. So, nahuli. Dito mo makikita talaga na anyway, malinaw na very effective yung yeah, yung cross-examination ni Atty. Ligutan. At hindi pa ito tapos, magtutuloy pa ito next week. Kasi kung natigil tayo dun sa napaamin niya na nga si Acosta na hindi ayun na sinundan lang niya yung utos ni Vice President Sara Duterte, di ba? So anyway, hindi pa next week, bukas magtutuloy, although hindi natin alam kung merong hearing bukas kasi maulan sa Manila. Baka baha, baka i-cancel na naman ang opisina ng Senado ay di walang hearing. Ay, naku, itong buhay na talaga ito. Anyway, ngayon, naging issue din kanina ang paggamit ng artificial intelligence kasi itong siligutan, kung makikita ninyo, nagbigay siya ng images ng mga simulated na pera, AI generated na 125 million. Okay? Pinakita. Tapos nagpakita rin siya ng itsura ng mga bags na may lamang 105 million. Now, marami mga nagreklamo kasi bakit to gagamitin ng AI? Lalo't-lalo na ang AI nagkakamali minsan. At katulad nitong halimbawa, di ba, ito ay AI generated ang background ko, sinabi ko sa ChatGPT na mag-produce ka ng visuals, binigay ko dalawang picture. Yung picture ni Gina Acosta at saka yung picture na yan, ganyan. So pinagsama niya, pero ang label niya, si Amando Virgil Ligutan, ang ginawa niyang label ni Gina Acosta. Sa mga salita, artificial intelligence can commit a mistake. And therefore you have to really steal. Kaya ang AI hindi mo pwedeng iasa diyan lahat. Kailangan kang titingin din. Nagkakamali ang spelling niya, nagkakamali ang labeling. Kailangan mong mag-make ka ng kung ako ay hindi ako naging diligent kasi kung naging diligent ako, dapat pinalitan ko, sinabihan ko uli siya na hindi yan mali hindi yan si Gina Acosta, ay si Armando Ligutan. Yan ay si Gina Acosta. So, nagbago ako uli ng prompt. So, ganun, dapat ikaw pa rin na in charge. Hindi mo dapat binibigay sa AI ang lahat. Hindi mo dapat pinapasulat ang paper mo sa AI, ganon. Ba't ginagamit mo na tulong ang AI? Kasi ako naman, hindi naman ako marunong masyadong maggawa ng graphics. So, pinagawa ko sa kanya. But this is an example that, if you just let AI do everything, it's going to commit a mistake. Pero dito sa nangyayari, ako ang tingin ko, tama naman yung pagkakagamit ng image ng pera. Kasi alam nga namang maghahanap pa ang prosecution ng 125 million. Diba? Ano yung 120? Sinabi nga, marami nagtatanong, katulad kanina, nanonood ako ng mga reaksyon. May si Atty. Roy. Sabi niya, hindi naman daw kailangan yung ginawa. There is a total waste of time to present all this evidence about the money. Ako naman, hindi waste of time yun. Ako I beg to disagree. Para sa akin, sa isang ordinaryong mamamayan, gusto ko makita kung gaano kalaki ang 125 million at kaya ba talaga ni Jen ako sang bitbitin yun. Di ba? So, ang pinapalabas na ligutan dito, it is an extraordinary thing. Isang araw mo lang lahat ginawa. Ginawa yung cheque and in cash. Di ba? So, yun ang pinapakita doon, the impossibility of it all. And since you could not actually order 125 million pesos box load in, gumawa ka ng props. Hindi ba? Magagawa ka ng props para mapakita yung impossibility.
Etong si Attorney Roy, tapos ito namang si ah, Casey Constantino at saka si Attorney Tamase doon sa kabilang istasyon, nanonood ako, ganun din, parang pinupunan din nila yung fact na it could be misleading. Sabi ko, ako hindi na mislead eh. Kasi pinaliwanag naman na yun ay AI lang. Alam niyo yun, ang masama, yung sasabihin ni Ligutan, hindi ito AI, ito yung mismong 125 million na kinuha mo. Wala na nga yung pinamigay na yun eh. Saan pa kukuha ng example, di ba? Minsan kasi ang mga tao naghahanap lang talaga na mapag-uusapan. Ano? Sa akin naman, I was there, I was watching, I said, okay, AI generated, ibig sabihin gusto nung maipakita yung ano, yung kung ano yung gusto lang maipakita kung ano yung itsura ng pera kasi sa ating mga mamamayan, ako mismo hindi ko alam kung gaano kalaki 125 million. Pinapaalala lang kay Gina Acosta kung ano yung itsura. Ganito ba? Ganito bang itsura? And nasa sa kanya na yun kung sabi niya hindi katulad. But the fact is, alam naman ni Gina Acosta na AI yun. Alam ng mga huwes. Mismo si Senator Escudero alam. And they disclose. What's the effing deal? Hindi ba nagkakamali ang AI? Fine. Ba't hindi naman presenta ni evidence yun na yun yung perang ginamit eh? Ang pinapakita lang ganito ang itsura. Pag-i-imagine natin ganito ba? Ganon, dating sa akin, di man ako bobo. Di ba? Come on, guys. Give these people a break. Di ba? Oh, at saka malaya naman na inobject ka ng depensa, hindi ba? Now to call it a total waste of time, I don't agree. It was not a waste of time because it made the point. It made the point exactly. Na ang laki-laki ng pera, hindi kayang bitbitin ng isang tao yun. Ano naman daw ang halaan ng importansya na hindi binitbit? It means that, this is an unusual task. People should really sometimes, ang narrative kasi madaling spin, may mga tao na talagang may mga kanyangan posisyon from the very start. Ayaw na nila ng AI, kaya meron na silang bias, Ako kasi, ang AI sa akin gamit. Katulad niyan, ginamit ko siya to do my background. May nagkamali. So, dapat trabaho ko ulitin yan. Right? Kaya maganda na rin yung nakita nyo na mali yung label kay Gina Acosta. Kasi mali yung kailangan sasabihan ko siya, ayusin mo yan. Ibig sabihin, hindi nawawala yung human touch. Dapat. So, sa tingin ko, wala namang mali eh. Sabi nga ng kapatid ko na judge, ginagamit din naman namin ng ginagamit naman namin yung, di ba, hindi, nung wala pang AI, di ba, drawing, minsan nga daw siya mismo nagdo-drawing at kahit not drawn to scale. Tagal na tayo nagre-rely sa mga police sketches. Hindi naman yan yung tunay na tao eh. Right? So, anong gusto ni Casey Constantino at saka ni Atty. Tamas eh? Yung kunin yung buong pera, yun na ipakita? I don't know. But sa akin kasi, the fact that it has been said and declared na AI admitted by the prosecution is enough qualification. Kasi kahit sa university, inaalaw ang paggamit ng AI basta i-declare mo kung paano mo ginamit. Kasi nga, dapat careful ka talaga dahil nagkakamali, dahil katulad nga niyan. Kitang-kita ang pagkakamali niya na dinilabel niya si Gina Acosta na si Atty. Virgil Ligutan. Diba? So anyway, sana bukas ay hindi na umulan para matuloy na yung mga trabaho ng mga tao, pumasok na, magkameron na ng klase, at of course, matuloy na yung impeachment trial kasi the more it gets delayed, the more, humahaba, di ba? Pero talagang tingnan natin, abangan natin kung anong anunsyo. Alam ko, meron ng anunsyo ang presidente na bukas ay may mga lugar na naman na walang klase at alternative arrangement na naman ng trabaho. So kung kasama dyan ng Senado, ibig sabihin niya pa walang hearing bukas. Diba? Sige, yan na muna. Mag-ingat po tayo lagi, lahat. Yung mga binabaha ngayon, ay ingat po tayo sa leptospirosis. At talagang eto, maging pag-isipan na natin dahil kung paano natin tumabigyan ng solusyon. Hindi po laging ganito. Hindi pwedeng ganito lagi tayo na binabaha. Okay?
Pero hindi naman pwedeng solusyon na sabihin natin, pag hindi lang kurap ang mga tao, hindi na tayo babahin. Hindi po yan totoo. Hindi po tama ang ganyang pananaw. Nakakagrabe, nakakapalala ang kinukurakot ang pera. Pero hindi dahil sa hindi, kahit hindi yan kurakutin, kung kahit tapon ng basura, babalik at babalik yan sa'yo. O siya, sige na. Sana po nakapagturo ko sa iyong kaisipan na pagkos yung mga puso at napabago ang panahon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanilang lasal, teach mind, touch heart, and conform lives. At sana na nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanilang UP, serve the people. Okay? So, kita-kina lang ulit tayo sa Miyerkules. At pag-usapan natin ang mga buhay-buhay, mga politika. At kung bukas wala tayong usapang politika. Sa Miyerkules, kung mayroong impeachment trial, sa hapon magkakameron tayo ng usapang politika. Okay? Kung wala pala. Kung wala, baka madaling pero malalaman lang natin na wala bukas. Di ba? Bukas. Tingnan natin. Kasi kung sa Miyerkules merong mag-resume ang impeachment trial, eh di sa hapon ng ating usapang politika sa Miyerkules. Okay. Ulan, tumigil ka na. Ano ba yan? Diyos ko. Siya, okay? Lagi yung sinasabi, UP namin mahal. Ani mula sa magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo naroon sa mundo ngayon, lalong-lalo na sa mga team replay na alam ko, ngayon, yung iba, parang na rin katulad ng live na nanonood kasi late nga ako. Sige, bye for now. Talk to you Wednesday. Ingat po tayo lagi. Lagi pong mag-iingat.